Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Arnold Clavio. Sino ba namang hindi nakakilala rito kay Arnold Clavio na kung saan veterano at isa sa mga pinakamagaling hong news anchor diyan ho sa GMA7 Kapuso. Ha? Kumbaga ito yung pumapalit na bilang parang Mike Enriquez dyan sa Kapuso. Minsan magsikat pa sa artista ito si Arnold Clavio. Alam naman natin minsan ito si Arnold Clavio, kahit dati pa bumabanat-banat ito sa sa mga nangyayari rito sa ating lipunan, especially rito sa politics. 'Di ba? Bumabanat-banat ito, pumipitik-pitik ito mga ganun-ganun ito Dati nga itong si FLM, si Francis Lea Marcos, nakamukha ni Amy Marcos. Inano niya ito kumbaga pinitik niya ito di ba si FLM? Maraming ito si Arnold Clavio, maraming pinipitik-pitik itong politiko sa kanyang mga social media platform. Alam ko dati binabanat-banatan, pinipitik-pitik niyang konti ito si si Digong. Siyempre, ibaba siya ng mga DD shit. Ito naman si Arnold Clavio, parang wala namang pakialam ito, parang hindi naman umi-epekto sa kanya mga DD shit. Kasi nga itong mga DD shit, wala naman ito, kumbaga ano lang naman ito. Wala, maingay lang ito, parang ano lang ito. Aso ngawa ng ngawa, tahol ng tahol. Ngayon, kasi 'di ba nung nakaraan, yung mga DD shit sa pangunguna ni BP Inday Sara Duterte at saka itong walang kabastos-bastos sa bunganga si Kito Duterte at walang katatu-tatu sa katawan. Nagpalit ng profile pic. Inalis yung mga mukha nila sa kanilang Facebook profile. Ang inilagay, bring him home. Yung sinisigaw ni Philip. Yung sinisigaw ni Philip, bring him home. Bring him home. Yung pangatlo, yung hagod. Bring him home. Parang tanga, no? Ay ngayon, mga kababayan, ito si Arnold Clavio, mukhang nagpalit ho ng sarili niyang profile pic. Yung ribbon, parang ginaya nga rin sa Goldilocks Ribbon tas Goldilocks nakalagay. Kay BP Inday Sara Duterte, kay Kitty Duterte na walang kabastos-bastos sa bunganga at walang katatu-tatu sa katawan. At sa mga DD shit, ang nilagay nila sa profile pic nila, ribbon, ang naka-lettering, bring him home. Ito si Arnold Clavio, gumawa ng sariling ribbon. Nagpalit yata ng profile pic. Ang nakasulat doon sa ribbon, bring back our pants. Ayan bring back our pants. Ayos ganda Bukpan natin si Arnold Clavio. Basahin natin I need sa report. Hindi kami nakakalimot, sabi ni Arnold Clavio. Basahin natin report. Sinabi ni GMA News Anchor Arnold Clavio na puro na lamang daw tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court or ICC ang ibinabalita sa mainstream at social media. Halos araw-araw natatabunan na ang iba pang mga issue. Basahin natin yung kabuuan kanyang report, statement ni Arnold. Arnold Clavio to, hindi Arnold Schwarzenegger Naalala ko lang. Puro na lang tungkol sa pag-aresto ng dating Pangulong Duterte ang laman ng balita, mainstream at social media. Halos araw-araw, bring home PRRD, bring home PRRD. Yan ang sigaw ng kanyang mga tangahanga. Hindi, joke lang. Ako lang nagdagdag nun. Taga-suporta.
kahit nasa kamay na ng International Criminal Court ang kapalaran ng dating Pangulo, baka pwede naman isigaw nating lahat ay bring back the punch. Ayos ha. Ayos, no? Alakakan natin si Arnold. Alakakan natin. Hindi ko naisip yun. Mataba rin ang utak ni, no? Mataba rin ang utak ni Arnold, no? Ano kasi, nasa mainstream media kasi, no? News anchor kasi. Pare-pareho lang kayo. Nagtatabunan ng mga issue. Sa huli, dapat lahat ng mga opisyales ng gobyerno ay managot lalo na sa issue ng paglustay sa kaban ng bayan. Hindi kami nakakalimot. Alam ka na. Kaya siguro ay naglagay siya ng ganitong ribbon. Bring back our pants. Kasi nga naman mga kababayan, parang lumalabas na although ito si Digong nakulong, na-aresto na, nakakulong na doon sa kanyang kulungan daw, selda, pero mukha namang pang staycation na kondo. Although na-aresto, nakakulong na doon si Digong sa dahig, parang mayroon pa ring benefits eh. Parang mayroon pa ring ikinabuti sa pamilya Duterte. Diba? Ano una? Unang-una, lalong nauto yung kanilang mga pala. Unang-una, parang nauto na naman yung kanilang mga follower. Nakakuha na naman sila ng simpatya. Parang nauto na naman nila ang kanilang mga kakarampot na supporter. Pangalawa, natakpan yung issue na issue ng impeachment trial. Nawala yung mga pa-clamor na sinasabi ni Senate President Chis Escudero na asawa ni Hart Evangelista na ex naman ni Jericho Rosales. Natakpan yung impeachment trial kasi bago ma-aresto ito si Digong, mahuli ni General Torre, ang usap-usapan sa social media, mainstream media, yung impeachment trial nasimulan na So, ibig sabihin, kahit ito si Digong na-aresto na nakulong, parang mayroon pang ikinatuwa si Inday Sara, no? Parang mayroon pa rin pumabor, no? No? Siguro, sa isip-isip ni BP Inday Sara, siguro, sabi niya, okay lang ma-aresto yung tatay ko. Total, nasa magandang, di naman kulungan, di naman selda ito, parang staycation ng kondo sa Makati. Ang simpatya pa ng tao, nasa amin. Dahil yung mga kakarampot namin follower, nautunan naman. Tapos nandito pa ako sa dahig, wala pa ako sa Pilipinas. Chill-chill lang ako. Diba, no? Pero in fairness, maganda banat ni maganda banat ni Arnold Clavio, no? Bring back our pants. Kasi nga mga kababayan, isipin nyo, may pinakamalaking pondo, pinupondo ng gobyerno, na ahensya ng gobyerno, DepEd. Tapos may OBP pa. Sabi ko nga, kung talagang totoong nagkaroon ng katiwalian or pandarambong o graft and corruption dyan sa OBP at DepEd, aba, hindi naman po pwedeng walang managot niyan. Di ba? Hindi pwedeng walang managot niyan. Isipin mo, mga kababayan, milyong-milyong pera yan ng taong bayan na pinagsama-sama at pinagkatiwala sa DepEd. Kasi ang DepEd na may pinakamalaking pondo ng ahensya ng gobyerno kasi ang pinupondohan diyan karunungan, pag-aaral ng mga estudyante na balang araw sila ang papalit. Sila ang papalit sa mga nakaupong mga
Sabi ko sa ano, mga papalit namang mandudukot ng kukura. Sila yung papalit na mangukura. Wow. Paulit-ulit na lang. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.